So yan, magandang araw sa ating lahat mga kasabat. So ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na to ay siyempre request nitong si Carolina Reacts Vlog. So naghahanap kasi siya ng content sa akin. Holiday naman ngayon, kasabat, ba't wala kang content? Kahit short videos man lang. So siyempre malakas sa akin itong si Carolina Reacts Vlog. So eto binalikan ko ngayon itong video nitong si Attorney Libayan na kung saan nagbigay siya ng kanyang opinion dito sa programa ng RTIA na kung saan itong si Attorney Garen Attorney Garen ang siyang nagho-host. Siyempre interesting to kasi biro mo abogado magbibigay ng komentaryo or opinion doon sa pinagagagawa ng kapwa niya abogado. So dito makikita natin kung paano ba kiligin itong si Attorney Libayan dun sa mga sinasabi nitong si Attorney Garen. So eto nga pala bali ang konteksto nito meron kasing kagawad or barangay kagawad na lumapit dito sa programa na kung saan nagsusumbong siya na hindi daw siya binibigyan ng honoraria or ng sahod, hindi daw siya binabayaran ni barangay chairman. Ngayon, syempre, nagkaroon ng dito sa video na to, which is hindi ko na sinama, merong nagsalita diyan, which is itong si Aldrina Joaquin ng Administrative Records ng Liga ng mga Barangay, na kung saan sinasabi nga niya na kung ikaw ay hindi ka uma-attend o hindi ka pumapasok, hindi ka nga talaga mabibigyan ng honoraria. So tandaan natin tignan natin ngayon kung talaga bang itong kagawad ay uma-attend ng mga meetings nila, uma-attend ba siya, pumapasok ba siya, yan. And then tignan din natin kung paano malilipat or magpo-proceed yung tanong sa ibang tanong, like halimbawa bandang huli niyan parang obligasyon, lumalabas na obligasyon na nitong si chairman na i-inform itong barangay kagawad about dun sa mga meetings na which is ilang beses na rin namang sinabi nitong si chairman or nagpapaliwanag kasi itong si chairman so binabara siya. Siyempre inexplain naman na ni chairman na every Monday may meeting. 'Di ba? So ayan, wag natin patagalin 'to, Play na natin. Chairman, saan si Chairman Benigno? Ano pa ba? Chairman Benigno. Ito, nakakinig po ako, sir. Yung sinasabi... idol na yung tawag niya kay Attorney Garrett. May question ako sa dulo, mga kabatas natin. nila na itong Chairman, resolution number ganito na lang, 002, simplihan na lang natin, Chairman. Yes or no na lang tayo, Ina-inform mo ba ng meetings itong si Kagawad? Alam niyo po, ganito Yes po or no, di ba, Chairman? Yan na kasi mga kabatas natin ba't mo i-insist sa isang tao ang isang obligasyon na wala ka namang basihan? Dapat establish mo muna, Attorney Garrett, na may obligasyon siyang i-text itong taong ito o i-inform yung taong ito bago ka mag-beast mode. Di ba? Ganda nung sinabi niya na yan. Ulitin natin mga kasabat. Ang galing. Basihan. Kasi mga kabatas natin ba't mo i-insist sa isang tao ang isang obligasyon na wala ka namang basihan? Dapat establish mo muna, Attorney Garrett, na may obligasyon siyang i-text itong taong ito o i-inform yung taong ito Galing. bago ka mag-beast mode. Di ba? Chairman, wag kang bobo! Chairman, Yan Huwag kang bobo, sabi pa. Siyempre ako, mga kabatas natin, kinikilabutan ako pag nakakarinig ako ng kinikilabutan pala. Akala ko kinikilig. Katulad niya, Yung question ko, mga kabatas natin, sino ba si Attorney Garrett? Di ba? Sino ba si Chairman Benigno Adon? Si Chairman Benigno Adon, binoto yan. Elected official yan. Binoto yan ng mga tao doon sa barangay nila. Kaya siya naging chairman. Itong si Attorney Garrett, bukod sa abogado, ang daming abogado sa mundo. Sino ba siya para ganyanin niya?
Hindi ba dahil lang kay Raffy Tulfo? Ito'y katanungan mga kabatas natin ha. Siguro pati si Attorney Sam, no? Hindi ba dahil lang kay Raffy Tulfo? Kaya nandiyan sila? Kaya nasisigawan nila yung mga tao ng ganyan? Dahil nakakapit sila o nakatungtong sila kay Raffy Tulfo o talagang malakas lang naman talaga sila at matalino ng sobrang-sobra kaya nakaabot sila dyan sa programang yan. Di ba? Yun lang. Yun lang ang tanong ko. Di ba? We should answer those questions. Do you have the right to treat that person that way? Binigyan ka ba ng karapatan ng kahit sino? O kung binigyan ka ng karapatan ni Raffy Tulfo na tratuhin ang isang elected official ng ganyan, dapat bang tratuhin mo ng ganyan? May bisa ba yung karapatan na binigay sa iyo ni Raffy Tulfo na ganyan tratuhin ang isang tao? Hindi pa ganyan mga kabatas natin, meron pang katuluyan. Yes or no? Chairman, yes or no lang papakinggan ko sa bibig mo. Isipin nyo nung nagpapaliwanag tapos hindi pwedeng magpaliwanag yes or no lang. Wala naman sa korte. Diba? Sino ka ba? Diba? Ayun ang tanong ko. Hindi, parang ako, di ba? Sasabihin ko ako isang hamak na abogado na galing sa probinsya, pumunta ng Manila, nag-practice dito. Di ba? At may pagmamalaki ko sa inyo mga kabatas natin na kahit may mga kilala kong tao, tanongin nyo sila, hindi ko sila ginamit. Kahit ino-offer nila sa akin yung impluensya nila, hindi ko ginamit yon. Ganun ako ka-prinsipyado. Kaya ako, walang kumokontrol sa akin. I am my own person. Diba? Example ko lang yon, yung sarili ko. Ngayon, itong si Attorney Garrett, sino ka ba para gawin mo yan sa isang kagawad? Diba? Bilang isang abogado, bilang isang tao, bakit ka ba nandiyan? Sino ba nagbigay sa iyo ng karapatan na pumunta dyan? At ganyanin yung mga tao sa programa mo? Chairman, if it's not a yes or no, I don't wanna fucking hear it. Pasosyal pa, no? Alam niyo, mas gusto ko yung yung mura, no? O expression, nanay na, kesa ito, pasosyal na mura. Although, galing kasi sila sa elite schools, no? Pero, nag-explain yung tao, eh. Wala siyang obligasyon sa'yo. Ito lang ang sasabihin ko, mga kabatas natin, no? Itong si Chairman, magpasalamat ka nga na binigyan ka niya ng content dyan sa channel mo. Dyan sa Raffy Tulfo in Action. Kasi itong si Chairman, wala naman siyang obligasyon na sagutin yung tawag mo. Tapos, sinagot niya yung tawag mo, binigyan ka ng content, pinagbigyan ka doon sa gusto mong mangyari, tapos gaganyanin mo siya, sisigawan mo siya, may halo bang mura o expression, di ba? May bobo pa na maririnig, samantalang yan ay elected official. Ikaw, selected person? Hindi, kasi si Attorney Tungol, mga kabatas natin, ay in-law ni Raffy Tulfo. Tama. Diba? Yun na lang, pag-isipan nyo. Chairman! Ini-inform mo ba o hindi, Chairman? Meron po kami nyo ito. Sir, every Monday. Saan mo ini-inform, Chairman? Yan, no? Every Monday, sinasabi niya na nga. Obviously, the question is hindi niya ini-inform. The answer is hindi niya ini-inform. Pero ang question talaga dyan, the answer is hindi niya ini-inform. Pero ang question talaga dyan, no, is may obligasyon ba siya na mag-inform? Every Monday na nga, ba't hindi mo gawin yung trabaho mo every Monday? Diba? Raffy Tulfo in Action, in my opinion, is a joke. Nakatungtong sa senator. Diba? Pag ako dito siguro, ako lang pag ako si Chairman Benigno Adon, tanong ko sa kanya, sino ka ba?
para ganyanin mo ako dyan sa programa mo? In a polite way, sino ka ba, Attorney Garrett, para ganyanin mo ako sa programa mo? Diba? So, yan. Di ba? Kita nyo ngayon, ano? Nakita nyo kung paano, no? Binulyawan, sinagawan, minura ng isang abogado sa RTIA ang isang barangay chairman. Ang tanong lang naman dito, no, syempre may nabasa kasi ako dun sa comment, ano. Ang sabi dun sa comment kasi nung pinost ko na short video ay ang tawag dito, hindi mo naman alam kung bakit nagalit dyan si Attorney Garrett. Ang tanong ko lang naman din dyan, no, babalik ko lang din yung tanong sa'yo, tama ba na tinrato niya ng ganyan itong barangay official? Elected to, gaya nga nung sinabi ni Attorney Libayan. So itong si barangay chairman ay elected, ibig sabihin tao yung nag-upo sa kanya dyan, taong bayan. Ang punto ron, syempre, parang nung binastos nitong si Attorney Garrett, itong si barangay chairman, is parang hindi na lang din yan respeto yung mga taong bumoto dito kay barangay chairman. So yan, tuloy natin, mukhang patapos na to. Ano bang mga accomplishments mo? Tanong ito, ano bang mga accomplishments mo bukod sa naging related ka sa Tulfo? Nakita nyo kung ano yung asta niya sa isang elected na hindi niya man lang pinakinggan. Ito, pwede bang murahin ng isang kapitan? Siyempre hindi. Wala kang karapatang murahin ng kahit sino. Woo! Mga kabatas natin, yun lang. Respect begets respect. Is this respect? Respeto ba ang pinapakita sa Rapi Tulfo in action? Yung isa minumute. Diba? Ito naman binabara. Tapos, kinakastigo, sinisigawan, minumura o nagsasabi ng ekspresyon. So yan, shoutout na po tayo, no. Maraming salamat po sa mga kabatas na sumama sa atin ngayon, no, sa mga kasabat. And ito po si ating mga si Miss Cristina Molina, ayan, shoutout po sa inyo. Si Miss Carolina Reacts Vlog, no. Magandang araw po. Si Esab Ando, ayan, shoutout po. Itong si Acer, ayan, shoutout po sa inyo. Si Spike TV, si Daddy Rico Gaming, ayan, shoutout po. Itong si Miss Betcha, ayan, shoutout po sa inyo. Itong si Mau Torres Sevilla Jr. So lalaki ito, junior sorry po hindi ko kasi alam So ayan, no. Itong si Miss Tina Soniga, no, shoutout po. Itong si Miss Eva Tagalikod, ayan, shoutout po sa inyo. Si Miss Esab Ando, ayan, shoutout po. Si Mr. Joey Villanueva, ayan, magandang araw po sa inyo. Itong si Cooking, ayan, shoutout po. Si Arfi Marcelo, ayan, shoutout po. Si Shylock, shoutout po sa inyo. Itong si Edsel 1144, shoutout po sa inyo. Si Mr. Fabian Lamson, shoutout po. Mr. Jomar Castillo, shoutout po. Itong si Dangerous Mind, shoutout po sa inyo. Tres Lavanda, shoutout po.
Si Negro, ayan, magandang araw po sa inyo. Baka maubusan ako ng oras. Si Quirky 123, ayan, magandang araw po. Si Sonrox Goma, ayan, magandang araw po sa inyo. Si Kapitan Tiago, no, magandang araw sa iyo, Lods. Si Enrico Sabando, ayan, shoutout sa inyo. Si Mr. Arfi Marcelo, ayan, shoutout po. Si Justin, ang tawag dito? Di pala. Itong si, ang tawag dito? Itong si Esab Ando, okay na, no? Ito, last na lang, ito. Si Hernando Bonisail, ayan, Bonisili ba to? Bonisail, paki-correct naman po ako kung mali yung pronunciation ko, no? So lahat ng mga sumama sa akin, no, sa talakayan na to, maraming salamat po, at syempre enjoy natin yung ating long weekend, no, mga kasabat, mga kabatas. So yun lang, ano, ingat-ingat po sa inyong lahat, ano, at maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw to. Paalam po pansamantala.